para sa mga illegal vendors at saka sa mga illegal na motorista. Illegal vendors at Motorista. illegal na motorista. Illegal vendors muna. Magkaiba ang dalawang yan eh. Sa illegal vendors, may economic aspect yan, may livelihood aspect yan sa ating mga kababayan. No? Kaya nila ginagawa yan dahil meron silang kinikita at ginagawa nila yan, kailangan nilang kumita dahil kailangan din naman nilang buhayin ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya. Naiintindihan natin yan. Ngayon, pag hindi kasi natin nire-regulate at hindi natin yan na-control, magkakanya-kanya tayo. Palagi sa isang community, kailangan palagi ang disiplina dahil may established rules and regulations. Yun ang ating ini-implement dyan. We are making sure that the interest of the greater good ay mas nangunguna kaysa sa individual interest. Okay? Pero napabalansin naman yan. Hindi ibig sabihin na itong mga illegal vendors, dahil illegal na lang permit, hindi na agad, paghuhulihin na lang natin, pagtapon natin ang kanilang mga goods. Hindi ganon. So, what we're trying to do, we work with the barangay, we work with the local government units, and most importantly, we work with these vendors organizations. Kinakausap natin, inaalam natin ang kanilang interest, at naghahanap tayo ng middle ground na may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay, and at the same time, hindi naman sila nakakaabala sa vast majority ng mga, most especially yung road users. Doon naman sa illegal ng mga motorista, maybe you're saying about Tacoloro and everything. We are talking with LTFRB, looking into ways for them to legalize themselves, and it will generate more revenue for the government pag may ganon. And syempre, we always defer to the wisdom of the LTFRB who has more data para sa kanila, at yun ang may primary responsibility sa bagay nila. Follow-up questions ko lang po.